para sa head ng ating Air Force, si General Cordera. Pero yung dalawa, hindi ko pa natatanggap na pirmado. Ang sinabi ni SP, pinadala na daw niya sa legal ng Senado. Pero hanggang ngayon, wala pa rin tayo natatanggap. Tanggap natin, Madam Chair, kasi alam mo, if this situation is left unchecked, ang nangyari sa atin dito is hayaan na lang natin na meron tayong Philippine National Police na patuloy na nilalabag yung ating konstitusyon at ang ating mga batas. Hindi po maganda ito, Madam Chair. Kaya nag-exist yung Senado, in particular, yung buong Kongreso, para meron tayong checks and balances. Hindi po pwede yung executive branch of government. Hahayaan na lang natin na gagawa sila ng mga hakbang na lapag sa ating konstitusyon. So we are here to check them. So kung hindi sila magpapacheck, istab sila ng istab sa atin, then nagkakaroon tayo ng constitutional crisis dito. Mag-check. Ayon po ako sa inyo at talagang hindi tama itong pangkalahatang sinasabi. Lahat na lang executive privilege, lahat na lang sub judice. Alam naman natin, hindi naman tayo lihis at alam naman natin na napaklaro ng Nery versus Senate, yung Ermita case, kaliwaliwanag na kinakailangan na talagang malapit sa Pangulo, ang impormasyon hindi makukuha sa iba, hindi naman ito magiging panganib para sa lipunan, kaya't paano po ito naging executive privilege, alam na po natin yan, at hindi naman tayo nakikialam dun sa bagay-bagay na sinaloob ng mga kaso at asunto sa Korte Suprema. Kaya ang palagay ko, dadami po ang sampina na hihilingin natin sa ating Senate President. Marami na po kasi kung dadalawa lang yung na-absent natin, pagkarami-raming absent, nakikita natin tayo lang na narito. Kaya nalulungkot po kami. At ngayon, tawagan naman natin si Senator Bongo. Magandang umaga po, Madam Chair. In this meeting, parang wala namang resource persons present dyan. Wala akong nakikita. Si Attorney Medina lang po, yung dating resource natin, at narito rin yung dalawang abogado ng SEC. Yun lang po. Napakalungkot naman po. Malungkot yung Pilipino, malungkot rin yung hearing natin. Sa nakaraang pagdinig ng committee ito, marami tayong naisiwalat na maaaring pagkakamali o paglabag sa batas. Due process at karapatang pantao na isinagawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. The preliminary report of the chairperson underscored a crucial point. The Philippine government was under no legal obligation to arrest the former president and surrender him to an international court. It was revealed that what was received was merely a diffusion notice which was unverified and unapproved by the International Criminal Police Organization, Interpol Secretariat. The government has repeatedly stated that the International Criminal Court has no jurisdiction in our country. Parating paulit-ulit yan. At hanggang ngayon, yan naman po pinag-usapan na wala pong jurisdiction. Kung walang jurisdiction ng ICC, bakit pinayagang pumasok ang Interpol? Kung hindi kilala ng gobyerno ng ICC, bakit nila binigyan ng pansin ng arrest warrant mula sa ICC? At it was very fast. Napakabilis po ng pangyayari. I'm sure kindly check nyo rin po sana. Baka maraming may mga red notice dyan na hindi naman minadali, hindi naman hinanap. Pero ito, ang bilis po. Mas inulan niyo pang isinuko si dating Pangulong Duterte kesa sa matagal na siguro nandyan sa listahan. At kung sinunod niyo lang po ang batas at tamang proseso, hindi niyo papayagan na ilipad lamang sa loob ng 14 na oras si Tatay Digong. Madam Chair, hindi natin maaaring ipagsawalang bahala ang seryosong implikasyon ng mga pangyayaring ito. Napaka-unhealthy po itong nangyari ngayon.
maaaring may mga batas at proseso ang ating bansa na nalabag at maaaring may mga karapatan ng isang mamamayang Pilipino ang naisang tabi. Kung ang dating Pangulo ng ating bansa ay maaaring tratuhin ng ganito, paano na lang kaya yung mga ordinaryong mamamayan? Ano ang garantiya na hindi ito mangyayari sa iba? Dapat bawat Pilipino, mataas o mababa ang katayuan sa buhay, dapat may gobyernong masasandalan na hindi siya pababayaan. Former President man o hindi, karapatan yan at lalo sa pagdating sa kanyang kalusugan, kaligtasan at buhay. Hindi rin ninyo isinaalang-alang na matanda na po si Tatay Digong, ang matatanda po, frail, fragile. Sa totoo lang, harmless na po si Tatay Digong. For humanitarian consideration, kahit sinong lolo at lola natin, ginagalang at inaalagaan natin. Yun naman po ang ating kultura dito sa ating bansa. Ngayon, sa ibang bansa, mag-isa siya, napaka-stricto pa doon. Sino pong mag-aalaga kay Tatay Digong doon? Paano na lang kung may mangyari sa kanya doon? Marami naman siyang nagawang kabutihan sa ating bayan. Kung may pananagutan man dahil sa kanyang desisyon para sa kabutihan ng ating mga anak, dapat dito siya litisin sa ating bayan. At mas alam niyo po, ang Pilipino pong dapat humusga sa kanya kung ano yung nagawa niya po sa nakaraang 6 na taon, kung nakakalakad ba yung mga ating anak na hindi nasasaktan at ligtas. Mga OFWs, kampante po sila na nakakalakad ang kanilang mga anak na hindi nasasaktan sa gabi at hindi nababastos. May peace of mind sila while working abroad. Sa huli, bagamat doon na si Tatay Digong ng buong tapang, hinaharap ang kasong isinampa sa kanya tulad ng kanyang paulit-ulit na ipinangako, napakasakit po sa dibdib na malayo sa kanyang bayan. Ang importante ngayon po ay makauwi si Tatay Digong dito sa ating sariling bansa. Dito niya harapin kung anumang inaakusa sa kanya dahil ilang beses naman niya sinabi, he takes full responsibility sa kung anumang pananagutan nung kanyang nakaraang termino. Madam Chair, sa mga kasamahan ko, kahit araw-araw pa tayong mag-hearing dito, I'm willing to participate. Pakiusap ko lang po sa inyo, sana matulungan. Please, bring him home. Marami pong nangungulila, marami pong nasasaktan. Mga kababayan ko. Noong nakaraang hearing, nasa Zoom lamang po ako dahil hindi ko kaya humarap sa ilang personnel na mataas ang respeto ko. Nirespeto natin, respeto namin ni Tatay Digong at hindi naman po marunong rumispeto. Ngayon naman po, hindi lang po ako tinakbuhan noon. Kaya naman, tinakbuhan na naman ng komite. Wala sila. Nabanggit po ni Senator Bato de la Rosa kanina, respeto naman natin na nag-invoke po ang ilan ng executive privilege, may mga excuses. Pero bakit ganon hindi pantay? Kung ang ordinaryong mga vlogger, police, local officials, pinapatawag kung ayaw pumunta na kukontempt. Parang hindi naman po yata patas. As I have said before, March 11 is indeed the saddest day in our recent history. But the saddest part is, after 23 days, mukhang hindi pa rin natatapos ang lungkot na nararamdaman ng taong bayan na naulila dahil sa nawalan sila ng taong itinuring nating tatay. At hanggang ngayon, hindi pa rin nakakauwi si Tatay Digong. Hindi pa rin niya nabibigyan ng klarong eksplanasyon kung bakit kailangan humantong sa sitwasyon na ganito. Pagkatapos niyong ilang beses sabihin na walang jurisdiction, bakit po isinuko? Meron naman tayong working judicial system, panagutin sa ating sariling korte. Pero nangyari pa rin ang hindi dapat mangyari. Nakakalungkot po. For the sake of our country, sana hindi na po maulit ang nangyari. Dahil ang pangyayari ito hindi lamang tungkol sa isang tao. Ito po'y tungkol sa respeto sa ating batas, sa ating soberanya, at sa dignidad ng bawat Pilipino. Maraming salamat po, Madam Chair, at sa mga kababayan natin nakikinig.
Maraming salamat, Senator Bongo, at talagang lahat kami ay nalulungkot. At wala tayong testigo na sumipot, nakakayabot naman talaga. At gusto ko nga sana, nung una, na magpadala ng sapina para kay Prosecutor Padulyo ng DOJ at saka doon sa Air Force natin, si General Cordura, dahil nga doon sa Villamor. Subalit, sa kabila ng sinasabi ng Senate President na pinapatawag niya ang legal, wala pa rin yung sabpina na pirmado. Ngayon, sa araw na ito, palibasa nga hindi nagsiputan halos lahat ng mga opisyal, mapipilitan tayo sabpina na naman, pero kinakailangan natin ang pirma ni Senate President. Ngayon may manifestation rin po si Senator Alan Peter Cayetano. Good morning, Madam Chair. Sa ating colleagues, kay Senator Bato, Senator Bongo, Mista, magandang umaga sa inyong lahat. Well, siyempre po, nalulungkot po ako na para tayong pumunta ng birthday party, walang dumating na bisita. But unlike a party, you can celebrate naman with your closest friends, family. Pero dito po sa hearing, I think we can still be productive, but ayoko naman, Madam Chair, na pagalitan yung present dahil maraming absent. So, may I take the opportunity to thank very much Attorney Alexis Medina, Attorney Santiago, Attorney Bernal. Alam namin na pag ganito kabigat yung issue ay may consequences din yung pagsasalita, may consequences yung pag-a-appear. But Madam Chair, I was, I think, more than kind last hearing in terms of not pressing my questions kapag sinabi nilang sub judice. Just to clarify, well settled na yan, whether sa jurisprudence or sa history ng Senate, na mere filing of a case or mere tendency of the case does not stop the hearing, nor is it a reason for them not to discuss. In fact, pagka yung executive department, matetest pa nga yung consistency na kung sasabihin nila dito at sasabihin nila dun sa korte ay pareho. Yung sub judice rule kasi, and correct me later on, Attorney Medina, kung mali, it's really more of to protect the integrity of the court and the fairness para hindi dinidiscuss yung case, para hindi sila ma-pressure. Yung sub judice rule is not meant para yung kung may inconsistency sa ibang bodies, sa NTC, quasi-judicial bodies, or dito sa Congress or sa Senate. Kasi kung yun po ang kaso, hindi lahat ng ginagawa ng mga COM ngayon, ng mga TRICOM, QUADCOM, ang kailangan lang gawin ng witnesses nila ay mag-file ng kaso against themselves. Tigil na yung hearing, no? Number two, there are many points regarding other guests, for example, General Torre, no? He's not covered by executive privilege unless the president talk to him directly. Ang executive privilege, pagkaalam ko, kasi kasama po ako doon, ako po nag-chair nung investigation sa ZTE nung na-discuss po itong mga issues na to at na-bring up for the first time in, at least in a recent history, yung executive privilege. Ang purpose ng executive privilege, pareho din ng purpose nung privilege na binibigay, for example, sa journalist, that hindi nila kailangan sabihin kung sino ang kanilang source, or kaya mag-asawa, or yung doktor at pasyente, or abogado at saka kliyente. Ang purpose kasi nun, can freely discuss. Ganun din, ang doktor at saka pasyente can freely discuss kasi they will not be compelled to testify, no? Against his client, against doctor. Pero lahat yan, meron ding isa pong exception, no? For example, sa doctor, if iaminin sa kanya that a crime is about to happen sa United States, then they are required to say that. So ganun din po dito sa executive privilege. Malinaw sa Supreme Court ruling, you cannot use executive privilege if ang pinag-uusapan may crime ba o wala, or if it's to cover up a crime. At this point, we're not saying there is a crime to cover up, but I will bring up that point right now. So, ma'am,
of course, under your leadership and syempre, may emotions naman talaga si Senator Bongo last time, kayo po. Ako, try ko lang pigilan. Talagang bantay na bantay ako ng asawa ko na huwag uminit-uldo lang last hearing, no? Kausap ko rin ng Senate President na let's check the facts, apply the issues, wag mo nang banat ng banat kasi nga baka hindi natin nakita yung buong video. So having said that, I think lahat naman nahimasmasan, lahat naman po tayo ay nakapag-reflect. So I was reflecting on, and ma'am, pwede ba after this just to show a short video ni General Torre? Kasi ito Republic Act number 7438, an act defining certain rights of a person arrested, detained, or under custodial investigation, as well as the duties of the arresting, detaining, and investigating officers, and providing penalties for the violation thereof. May I also, akin to court na pagkawala o hindi pinayagan yung ebidensyang i-offer at ito i-proffer. No? So wala sila, pero hindi ibig sabihin hindi ko pwedeng ilagay sa record yung tanong at baka sa media nila sagutin, baka dito later on. Ang linaw po kasi dito, nakalagay po dito. Okay lang kay Senator Cayetano kasi may chronological Okay. presentation. One line lang. At saka si Senator Bato, gustong pag-usapan din yung arrest. Sige ma'am. I'll leave just this one line lang para lang hindi mabitin yung train of thought, no? Nakalagay kasi dito, any person arrested or detained under custodial investigation shall be allowed visits by conferences or any member of his immediate family or any medical doctor or priest or religious minister chosen by him or by any member of his immediate family or by his counsel. Okay, hindi ko nahabaan kasi nga ma'am, I'll follow your advice. Ma'am, may penalty po to. Ang penalty nito, any person who obstructs, prevents, or prohibits any lawyer, any member of the immediate family or person arrested, detained, or under custodial investigation, or any medical doctor or priest or minister by his counsel from visiting and conferring privately chosen by him or by any member of his immediate family with him, or from examining and treating him, ma'am, by his choice at any time. I'll go back to the title at saka dun sa nakalagay. Nakalagay dito, hindi lang custodial investigation, basta arrest or detain. So he was arrested and detained. So even if magdebate tayo na custodial investigation ba yun o hindi, no? So ma'am, ang ano po dito, ang penalty is imprisonment of not less than 4 years nor more than 6 years and a fine of 4,000 pesos. So ang question ko, meron na bang report dito sa arrest at kinasuhan ba si General Torre? Last question, ma'am. Tuwing magpapa-aresto lately, parang ang pinaka-effective si General Torre, di ba? So nung pina-aresto si Pastor Kibuloy, grabe yung mga nangyari at ginawa, di ba? Nung pina-aresto po si President Duterte, yun naman pinag-uusapan natin, nakita naman natin. Nung nag-hearing po ako tungkol sa tulay na sa Isabela na gumiba, hindi po nag-a-attend si Secretary Bunoan. Sinabi ko lang, kailangan ko pa bang i-designate si General Torre para kunin si Secretary? The next time, nag-attend na siya. So ito, tanong ko ma'am, pag nag-issue tayo ng subpoena at hindi siya mag-attend at kinontempt natin, pwede bang ang utusang kong hulihin si General Torre ay si General Torre? Kasi effective, no? Dinada ko lang sa biro, but I think of all his interviews and sa nangyari, this is my last point, ma'am. I'll submit to all my other colleagues. This is my point lang, ma'am. Nanunood kasi yung buong PNP. Nanunood yung mga teachers ng constitutional law, mga estudyante. Nanunood ang mga estudyante ng criminology. And di ba sabi nga nila, yung bata, hindi mo pwedeng turuan sa salita. Natututo yung bata sa gawa. So ganun din sa gobyerno natin. Pag sinabi nung mayor, no corruption, pero corrupt siya, ang dating sa mga department din, pwede mag-corrupt. Di ba? Pag sinabi ng COMELEC officer sa isang probinsya, no cheating, pero pinayagan niya yung cheating or vote buying, ang papakinggan ng tao, hindi yung salita, yung gawa. So kung mali yung pagka-aresto, nangangamba ako na especially sa lugar na walang internet, walang
cellphone. Baka ito yung masunod humihingi sila ng counsel nila o doktor, tapos hindi pagbibigyan, no? And then the last point doon, ma'am, is that bakit kapag ka lower rank, meron pong isang vlogger, di ba, na PNP, na nagsorry na kaya parang okay, pero hinuli, tapos kakasuhan. I understand that. At magandang rule yun na pagka ikaw ay sundalo o pulis, ay hindi ka basta pwedeng, hindi ka pwedeng partisan, di ba? Pangalawa, kailangan bantayan mo sinasabi mo. But I'll give you 2 examples, ma'am. Bakit po si General Torre, kung ano-ano sinasabi sa kung ano-anong interview, hindi naman napapagalitan. So, ang dating po sa lower rank, bawal partisan kung kalaban. Kung kakampi yung sinabi mo, pwede. I'll go to a non-partisan issue. And I respect this person very much. I think he's one of the best chief of staff, personal friend, etc. Kaya lang, as a former secretary of the DFA, I have to mention this, no? When the AFP chief of staff said, prepare kasi madadamay tayo kapag ka-invade yung Taiwan, tayo po ay may one China policy. Ano po ang magiging reaction natin nung sa Marawi siege kung sinabi ng China, prepare kasi pag sinugod nila yung Marawi o kapag nilabanan nila yung secession sa Mindanao, mai-involve tayo. Magre-react din yung foreign affairs natin, hindi ba? Kasi nga may one China policy tayo. Don't get me wrong, ha? Ayaw natin ng gulo sa Taiwan. Nakikisimpit tayo sa democracy ng Taiwan. We want them to coexist with mainland China. But having said that, we have to be sensitive. So the right person to speak is either the DFA or the presidential spokesperson, hindi po sundalo or police, no? So I'll stop there, ma'am. Pero sana nga, consistent tayo para hindi nalilito yung mga kawani ng gobyerno kung ano talaga ang tama at ano yung mali. Thank you, Madam Chair. Maraming salamat, Senator Cayetano. Maliwanag na maliwanag ang inyong pag-unawa at pagbabalangkas ng subjudice pati yung executive privilege kasi naging cabinet member nga kayo at talagang may limitasyon yon. Mag-umpisa tayo kung hayaan ninyo ng chronological, ano? At nais ko lang ipakita na